Ito po ang kamuhi-muhi po na ugali. Nagdeklara na po si Erwin Tulfo na ipapaubaya na kay Boying ang flood control probe. Nawala na po yung sinabi niya na kukonsultahin niya. No? Wala na po yung kukonsultahin niya yung kanyang mga Ako wala akong ano kay Boying. Kasi talagang hindi naman po binoto ng tao yan eh. Ombudsman eh. Alam po natin lahat. Huwag na tayong maglokohan. Na si Boying po, very instrumental siya sa pagkakahuli ni Tatay Digong. Sa kanya po galing yan eh. Yung makikipagtulungan tayo, hindi sa ICC, kundi sa Interpol. Siya po una nagsalita niyan. Na hindi po pinaniwalaan ni Menandro. Sino na nga yung dating Solicitor General? Menandro. Ano ang apelyido ni Menandro? 'Di ba? Diyan nawala si Menandro eh. Diyan tinanggal eh. Kaya pinalitan yun eh. Napakalaking bagay, Menandro Guevara, napakalaking bagay po nito ni Boying sa pagkakahuli ni Tatay Digong. At alam po natin lahat, no? Bagamat hindi po, wala pong nagsasabi niyan. Lahat po tayo nasa likod ng utak natin na yung ombudsman, yan po yung premyo ni Boying Remulla. O yung premyo naman po ni General Torre sa dalawa po niyang ginawa, yung pagkakahuli kay Pastor Kibuloy at saka kay Tatay Digong, yan din. Pagiging PNP chief. Kaya lang, napurnada. Anyways, nalalayo tayo eh. Alam na po natin yan. Wala tayong control dyan kasi talaga namang presidente yung nag-a-appoint eh. Nagkataon na tapos na yung termino ng dating ombudsman na medyo parehas naman si Martires. Maganda naman yung kanyang pagiging ombudsman. Nagkataon na sa panahon ni BBM na bakante yung ombudsman, kaya siya in-appoint niya si Ombudsman Boying Remulla. Wala po tayong magagawa dyan. Pero itong mga senador, dapat naglilingkod to sa atin. Kasi binoto natin yung mga yan. Iba po yung sitwasyon dun. Bahala si Boying kung gusto niyang paglingkuran yung nag-appoint sa kanya o taong bayan. Mas masaya tayo kung taong bayan paglilingkuran niya. Pero kayo pong mga senador, hindi po kayo parte ng mga in-appoint kayo ng kung sino. Kayo po ay binoto ng taong bayan. Dapat independent kayo sa ombudsman. Ang pangit po ng optics na meron pa kayong picture, sinama mo pa yung tuod o yung waling-waling, gatsalyan, na walang silbi bilang Senate President. Totoo namang wala kang silbi. Saan ka nakakita ng Senate President na dekorasyon ka lang? Bakit nyo po ibibigay kay Boying yung pag-iimbestiga sa flood control? Ayaw na ba ng tao na malaman namin? Dapat tinatanong nyo rin kaming mga tao, hindi lang kayo. Kinonsulta nila si Boying. Sinabi ni Boying, sige, bigay nyo na sa amin. Bakit kayo susunod? Tauhan ba kayo? Erwin, tauhan ka ba ni Boying? Ikaw, Sherwin Gatchalian, kasama ka pa? Ngayon lang po ako nakakita ng Senate President na susunod sa ombudsman, sa kagustuhan ng ombudsman. Huwag niyong sabihin na hindi kayo pinayuhan na kayo nagpasya niyan. Okay lang sana kung alam niyo po, lahat ng trabaho ng senador, naka-live po. Okay lang sana yan kung pinagpasyahan ng buo kayo, sa Senado kayo nagpasya, hindi eh. Matapos kayong makipag-meeting kay Boying, tsaka nyo in-announce na ipapaubayan nyo na sa ombudsman. Anong klaseng katwiran yan? Magkaiba yung trabaho ng Senado at ng ombudsman.
Okay lang po sana, di ba? Okay lang sana kung napapakulong ng ombudsman. Eto po, bumabaliktad yung mga testigo nila. Testigo nila yan eh. Testigo nila yan laban kay Martin eh. Yung 4 na bumaliktad, testigo po ng ombudsman yan. Hindi naman testigo ng Senado yan eh. Dahil wala naman kayong investigasyon na ginagawa eh. Wala kayong matatawag na testigo dahil kailan ka ba nag-imbestiga? Erwin, nakaharap mo ba yung 18 Marines man lang? Hindi po kayo tauhan ng ombudsman. Interesado po ang mamamayang Pilipino dito sa flood control. Hindi nga kayo tinatantanan, di ba? Akala niyo pag nag-impeachment na, titigil na yung mga tao sa ombudsman, sa kapa-flood control. Kaya dito kitang-kita ka, Erwin, tapos ang tapang mo pag nagsalita ka sa Senado. Bakit hindi ka maging matapang sa mga magnanakaw sa flood control? Bakit matapang ka lang kay Cayetano? Galit na galit kayo kay Cayetano. Kung makapagsalita ka, bibit-bitin mo sa Coelho. Wala po kaming hinihiling sa Senado kundi mag-imbestiga. Bakit po gusto namin Senado mag-imbestiga? Kasi pag nag-imbestiga ang Senado live, parang naroon kami. Nakikita namin kung nagsisinungaling o hindi yung testigo. Sa ombudsman, nakita ba, nag-live ba yan, ombudsman? Naka-live ba sila pag nag-imbestiga sila? Nakikita ba namin? Ano ba nangyayari sa investigasyon nila? Yun lang po ang gusto namin. Kami po ang magpasya. Kasama kami sa nagpapasya kahit sa isip lang namin. Makita lang namin na ginigisan ninyo yung mga totoong magnanakaw. Ibig nyo sabihin, diskaya lang po ang yumaman na kontraktor. Diskaya lang nakakulong eh. Ibig nyo sabihin, mga engineer lang sa Bulacan ang magnanakaw? Lahat ng engineer sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sa Bulacan lang ba may flood control problem? Kahit po hindi namin kayo kursunada bilang pinuno niyan, at least makikita namin na iniimbestigahan ninyo yung mga, alam nyo po, tumitigil kayo, inimbitahan namin yung mga congressman, ayaw dumalo. Pwede ba naman yun? Yun lang makita namin sila na magnanakaw sila. Makita namin silang nabubulol-bulol sa pagsisinungaling. Masaya na kami nun. Pressure po yun. Mape-pressure po ang lahat na hindi nila maabsuelto yan. Dahil magagalit yung taong bayan. Grabe, ito talaga, pera-pera talaga rito, usapin lahat eh. Tapos, wala pong may interest na sa impeachment. Wala kayong napapatunayan na hindi nyo mapagbintangan na magnanakaw si BP Sara. Ito pong mga magnanakaw, tuwan-tuwa lang siguro yung mga magnanakaw eh. Na hindi sila iniimbestigahan. Sino na po ang naiimbestigahan na ibang kontraktor? Paminsan-minsan may isang congressman, paminsan-minsan may nababanggit na isang ganun. Pero yung malawakan po. Ang dami, daan-daan po ang tinutukoy ninyo na ghost project. Unahin nyo lang yung ghost project. Lahat po na nakapirma sa ghost project. Ipakulong na ninyo lahat.
para ikanta na nila kung bakit sila, sino yung mga kahati nila. Eh hindi eh. Lahat nagbibigay ng pera. Lahat ng involved, si Alcantara nagbigay ng pera, ginawang state witness. Si Bernardo nagbigay ng pera, ginawang state witness. State witness kanino? Kanino sila state witness? Sa mga tauhan nila? State witness laban kay Bryce Hernandez. Eh mas mataas siya kay Bryce Hernandez. Laban kay Ramon Revilla, nakalaya na si Ramon Revilla. Alam niyo po, pati po sa mga napapanood nating pelikula, pag state witness ka, ikaw ang susi para matukoy yung mga, anong tawag doon, mga mastermind. Kung wala ka namang maiturong mastermind, bakit ka state witness? Dahil nagsoli ka ng pera? Okay lang sana kung lahat ng nanakaw nyo, sinoli. Eh kung hindi naman eh. Hindi ko talaga maintindihan bakit sila state witness. State witness ka kung susi ka ng pagkalutas ng krimen. Pero kung hindi, yung testimonya mo, hindi naman malulutas yung krimen. Kaya tama si Marcoleta na yan yung pinaglalaban ni Marcoleta eh. Hindi kasama yung restitution, hindi yan kasama. Tapos, kayo lang sa Senado, yung pwedeng, alam nyo ba, tuwan-tuwa kami pag nakikita po namin yung mga magnanakaw na nabubulol, nakikita namin nagsisinungaling. Anong klaseng BRC yan eh? Hindi mo nakaharap yung mga eto lang yata yung BRC na lumalapit na yung ebidensya, lumalapit na yung mga testigo, tinatanggihan pa. Wala po ako nakita. Nung araw, Blue Ribbon, pag ang Blue Ribbon, sila'y naghahanap ng mga testigo, poprotektahan nila. Naalala nyo sila, Louie? May mga ano na ganun, mga bulletproof vest.